Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Ayan. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Ready, go! Whatever you do, work at it with your heart, as working for the Lord, not for human masters. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon na hindi lamang yun dito na mag-heal, mag-pray, no? Mag-counsel. But whatever you do daw Kung ikaw ay gumagawa ng sakyan, do it for the Lord. Kung ikaw ay nagtuturo, do it for the Lord. That is the highest form of service. Everything that we do it for the Lord. Ikaw ay nagbibigay, magbigay ka ng mula sa puso. No string attached. Kung ikaw ay tinawag sa anumang opisina, do it for the Lord. Be faithful. Hindi lamang sa sweldo, sabi doon. Do it for the Lord. So that is the highest actually. Now, the highest, or the best commandment, sabi ni Jesus, sa lahat ba ng kautusan ng Diyos? Kasi yun ang serve natin, kung anong kalooban ng Diyos, find the will of God. Ano ba pinakamaganda, pinakamataas at pinakamahalagang kautusan? Sa dami-dami ng inutos ng Diyos, no? Sabi niya, dalawa lang naman. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and love your neighbor as yourself. That's the only. Yun lang yung gusto ng Diyos sa tao. Hindi mo na kailangan magtatalon dyan, magsusugat, pumunta sa mga bundok. Hindi yun. But how will you manifest your love to God and love to other people? Tinanong din, sino naman yung neighbor namin? Tapos nagbigay siya ng halimbawa. Sino'y nangangailangan? Tulungan mo. Hindi lamang yung mga favorite mo, hindi lang yung mga best friend mo, hindi lang may utang na loob sa'yo. Kaya nagbigay siya ng halimbawa. Nakita na nga nung Levites, naglakad, tiningnan lang. Tapos nakita ng saserdote, tiningnan lang yung, kasi mayroong isang tao na nakahambalang, kinidnap at halos patayin. Yung una, tiningnan lang siya. Yung pangalawa, tiningnan din lang. Pero mga banal to, mga magsisimba to. Pero yung isa, na negosyante, no? Naawa siya. Tinulungan niya, binayaran, ginastusan lahat ng mga pangailangan. O sino ngayon ang neighbor nyo? Sabi doon, siyempre, yung sino nangangailangan. Kahit sino, whether in the church or hindi tiga church. Yun ang halimbawa niya na sino naman ang neighbor namin na ibigin namin. So, our service is first the Lord. And we do anything for others kasi alam natin na obligasyon natin ito na tinuturo sa atin ng Diyos. To show your love to God. Wait. So there are two commandments na sinabi niya. Sa dinami-dami na ibinaba ng Diyos, mga commandment, nakasulat pa sa bato, and then may follow-up pa, gumawa kayo ng ganito, gumawa kayo ng ganyan. Ang dami-dami talagang inuutos ng Diyos. Pati pananambahan, pati pagsakripisyo, kasama yun. Pati tungkol sa babae, pag-aasawa, tungkol sa pakipagkontrata, kasama din yun. Yung mga nauna, tungkol yun sa Diyos. Mahalin mo ang Panginoon Diyos and blah, blah, blah. And then the rest to your neighbors. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, puro sa neighbors na yun. Ngayon, sinamarize na ng Panginoon. Ang galing no? Sinamarize niya. Kasi siya mismo kautusan. Siya talaga gumawa. Kaya, kahit na siya balibaligtarin ang Panginoon Diyos, kahit anong tanong sa kanya ng mga gusto siyang ipapatay, huhuliin siya sa kanyang salita. Isa sa mga panghuli sa kanya, ano ba ang kautusan na pinakamahalaga? Sabi niya, dalawa lang. Mahalin mo ang Panginoon Diyos ng higit sa lahat at mahalin mo rin ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. And if you follow that, nasunod mo, napagsilbihan mo ang Diyos sa buhay mo.
Now, dalawang kautusan na yan actually is a love triangle. The law of God is love triangle. Hindi love triangle na iniisip nyo ha, na merong third party lagi. Hindi. Pero love triangle talaga ang pag-ibig ng Diyos. Mahalin mo ang Panginoon Diyos, mahalin mo sa isa't isa, ang bawat isa. Paano man ang mamahalin ng Diyos? Kasi sa pagmamahal mo sa kapwa mo, madadama niya ang pagmamahal ng Diyos. At matututunan niya rin magmahal sa Panginoon Diyos. So, pareho na kayo nagmamahal sa Diyos at nagmamahalan kay sa isa't isa. Hindi ba yan love triangle? Ngayon ka sasabihin mo na mahal mo ang Panginoon Diyos, pero hindi mo naman mahal ang kapwa mo. Hindi totoo yun. Kailangan love triangle. Kung mamahalin mo naman ang kapwa mo na puro siya lang, ayaw magsimba, ayaw pakita ang pagmamahal mo sa Diyos, hindi ka nagtatight, hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban, sinusuway mo ang Holy Spirit. Kasinungalingan yon, sabi. Kung mamahalin mo lang ang kapwa mo, pero hindi mo pinakita ang pagmamahal at pagsunod sa Panginoon Diyos, kulto naman yon. Kulto yon. No? Wala kang kaligtasan doon. Yung bang sinasabi mo lang, saka yung mga civic action, okay lang yon, no? Pero ginagawa mo sana yun sa Panginoon Diyos. Tulong ka ng tulong sa kapwa, pero ginagawa mo pa rin yan sa Panginoon. Basta yung iba, tumutulong sa kapwa para may panglitrato, may pangkampanya, pampalaki ng pangalan. No? Hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya pag nag-e-eleksyon, ang daming mababait. No? Ang daming nagbibigay ng lugaw. Ang daming nagbibigay ng ayuda. Hindi yun ang pagmamahal sa kapwa. Kasi ginagawa nila yon para sa kanilang sarili. Pero naman, ang bait-bait sa'yo, yung pala, may string attach. Yung pala, heramang ka, gagamitin ka, pasusunurin ka sa gusto mo, hindi yon ang gusto ng Panginoon, ang pagmamahal sa kapwa. Kailangan no string attach. Tulad yung halimbawa niya sa Samaritano, wala siyang inaasahan doon kung ibabayaran siya nung nagulpe, nung tao na yon. Pero willing siya na gumastos uli. No string attached yun. Sabi niya, sige, kung ano pa kulang yan, babayaran ko. Pero hindi siya umaasa na babalikan siya nung tao at bayaran uli. Kaya kung ikaw, mahal mo lang yon sarili, pero may string attached, hindi yon pagmamahal sa kapwa. Na gusto ng Panginoon. So, there is a love triangle. Ang kautusan ng Diyos, love triangle yan. Kailangan sa mga ginagawa natin, laging kasama siya. Kailangan sa lahat ng mga iniisip natin, kaplano siya. Kasama ba siya sa plano? So, siguro kaya may Trinity, no? Love triangle. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapos, sinama na tayo para stable. Okay. Ganon din ang sinasabi ko sa mag-asawa, sa kasal ko. Love triangle yan, ha? Love triangle ang pag-aasawa. Kasi kung kayo maghahanap ng mga girlfriend, boyfriend, kailangan kasama ba ang Diyos dyan? O baka ikaw lang, siya hindi. Hindi niya kilala ang Diyos. No? Hindi niya mamahalin ng Diyos. Tagilid ka dyan. Delikado yan. Kailangan yung magkakaroon kayo ng love triangle. So, the law of God, remember it. God is always there. Love the Lord your God, love your neighbors, na yung neighbor na yon ay madama niya ang pag-ibig ng Diyos na balang araw, madama niya rin ang pag-ibig sa Diyos at mahalin niya rin ang Diyos. So there would create a love triangle. Kasi kahit na Kristiyano ka, kanta ka ng kanta dito, awit ka ng awit dito, pero hindi ka naman tumutulong. Pamilya kayo ng Kristiyano, sigawan kayo ng sigawan sa pamilya. Youth leader ka pa naman, di ka marunong maghugas ng pinggan. Hindi ka marunong sumunod sa iyong parent.
Nititigan ko yung mga yung mga youth. Walang tumitingin dito. Tumingin kayo. Youth leader ka pa naman. Tapos, kung sigawan mo parent mo, nakakahiya. Tapos, kung utusan ka, lumalayo ka. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Kahit kayo, mga leader dito, kahit na kayo, dito na kayo tumira, pero ang pangit, ang sagwa ng mga ugali nyo, walang love triangle doon. Kasi yung isang tao, hindi natutong umibig sa Panginoon Diyos. Ano sila, yung bang iwas sa'yo. Yung bang, instead na ibigin nila ang Diyos, lalong lumalayo sa Diyos sa pag-uugali mo. Kailangan, ang kalooban ng Diyos talaga, kaya mamahalin ang iyong kapwa, kasi siya rin ay matutong magmahal sa'yo, sa Panginoon Diyos. Pero kung mahal mo lang ang iyong sarili at nagbibigkas ka ng mahal ang Panginoon, pero ang mga kapwa mo, classmate mo, co-worker mo, mga kapwa mo Kristiyano dito, ay iwas sa'yo at pumunta sa ibang church, o di kaya nag-backslide na, o di kaya hindi na umattend dahil sa'yo, do you think you build a love triangle with God? No. Alam nyo, tingin sa'yo ng Panginoon Diyos na dahilan, nag-backslide, di na umattend dito, hindi na bumalik dito, dahil nainis sa yung mga salita. Ano sabi ng Diyos doon sa mga nagiging dahilan na nagbabackslide? Mabuti pa sa'yo, huwag ka na mag-song lead. Mabuti pa sa'yo, huwag ka nang umattend na rin dito. Itali mo ang gilingan sa iyong leeg at ihulog mo ang sarili mo sa dagat. O, kayo ba'y naging dahilan ng pagbaligtad ng mga members dito? Balikan nyo, sarili nyo. O, lalo yung mga nagkikwentuhan dyan, balikan nyo. Hello, makinig kayo. Baka may mga youth dito na nawala na dahil sa inyo. That is not a love triangle. You are not following the two most important command of God. Ha? Ulitin ko, sabi ng Panginoon, kung kayo nagiging dahilan lamang para mag-backslide ang inyong kapatid, huwag na kayong umattend sa church. Kasi nagiging dahilan kayo ng pagwala ng mga members dito. Magpatiwakal na lang kayo. Sakit, di ba? Yan ang totoo. Kasi you are saying, anong sabi naman ni John? Kung sinasabi mo mahal ang Panginoon Diyos, pero hindi mo naman mahal ang iyong kapwa, sinungaling ka. Sinungaling. At ang sabi ng Panginoon sa mga sinungaling, mga makasalanan. At anong tingin ng Panginoon Diyos sa mga hipokrito at hipokrita? Maging mga saserdote sinisigawan, mga hipokrito, mga ulupong. Galit na galit talaga siya. Kasi mabuti pang malamig ka kung malamig ka kaysa sa mainit alanganin ka. At ikaw pa nagiging dahilan ng pagkawala ng mga members dito. Kaya ingatan nyo ang inyong pagsiserve dito. The highest service is you do it for the Lord. Amen? Walang string attached. So, remember, the law of God is a love triangle. Love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. Anong dahilan para mahalin mo ang iyong neighbor kahit hindi kayo ibig-ibig? Para mahalin niya rin ang Diyos. Madama niya ang pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Okay? Pero kung di rin niya madadama ang pag-ibig ng Diyos, ulitin ko, ipakita nyo na tunay kayo sa Diyos. No string attached. Kung kayo ma-attend lang dito dahil masaya dito, may sayawan, may kantahan, hindi tama yon. Do it for the Lord.
At kung kayo nagiging dahilan ng pag-backslide ng ibang members, huwag na kayo umattend. Kasi baka may madamay pang iba. Kaya ingatan nyo rin ang inyong mga salita, mga panghuhusga, ang mga sinasabi sa kapwa nyo. Umalis na lang kayo. Everyone here should serve because they love the Lord. Amen. At kung kayo umuwi sa bahay, makita naman yan sa pamilya nyo. Mahalin nyo ang nanay nyo, sundin nyo sila, magpakita kayo ng pagpapakumbaba at maging tapat kayo na ito'y ginagawa nyo dahil mahal nyo ang Panginoon. Amen? Mga nanay, pakisabi ha. Kung sino hindi naghugas ng pinggan ha, kukomprontahin ko yan. Kung sino inutusan nyo na hindi sumunod, sabihin nyo sa akin, kukomprontahin ko yan. At mga youth, at sino man dito, sabihin nyo yung naninira ng kapwa, ng mga members natin, maging kapitbahay, kukomprontahin ko yan. Anong dahilan para maging Kristiyano kayo? Mahal niyo talaga ba ang Panginoon? Pahalagahan niyo ang kapwa niyo. Para makaakay kayo, madama niya rin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga love triangle to. Kasi kung hindi rin lamang madadama ng kapwa niyo ang pag-ibig sa Diyos, you're not creating love triangle. You are not following the second command. Love the Lord your God with all your heart. I love the Lord your God as you love yourself. Sarili nyo pa rin mahal nyo, hindi pwede yun. Mahal nyo ang sarili nyo, pero ipakita nyo na mahal nyo rin ang inyong kapwa kung paano nyo mahalin ang inyong sarili. Okay. Now, let us talk about how to love God. So, remember, love triangle yan. To show the love to God as first commandment, be part of the church naman. Dito mo may papakita ang pag-ibig mo sa Diyos. Kaya mga hindi uma-attend at sa TV lang sila ay maging part kasi iniwasan mag-tithes, iniwasan magkaroon ng sigalot, o di kaya alam niya ang pangit ang ugali niya, doon lang niya sa bahay. Ano yun? He is not showing his love to God. Kasi the church, doon niyo ipapakita ang pag-ibig niyo sa Diyos. Unang-una, si Jesus ay namatay para sa church. Yan ang pinakamahalagang pinaka-iingatan niya ang church. Namatay siya para dyan. Hindi siya namatay para sa ating bansa. Hindi siya namatay sa daigdig. Hindi siya namatay sa anumang organisasyon. Hindi siya namatay para sa mga hayop. Hindi siya namatay para sa mga anghel. Wala siyang dahilan. Hindi niya binigay ang kanyang sarili sa anumang bagay. Binigay niya ang kanyang buhay at nakatikim siya ng kamatayan at ang katawan niya, ang espiritu niya nakatikim, nakakita ng impyerno at umakyat sa langit dahil sa church. Ngayon, sisirain niyo? Ngayon, hindi niyo bibigyan ng halaga? And the church are this group of people, hindi building. The church is not organization. The church is not religion. The church are the people who love God. Sila yung umiibig sa Diyos, tapos gagawin mong divided. O di kaya sisirain mong buhay niya dahil lamang sa iyong salita, dahil lamang sa kadamutan mo, dahil lamang sa iyong ugali. The church is the most precious thing ever He created in this world. Not the world, not the universe, but the church. Lahat magagawa niya, pero yung mamatay, ang hirap nun. Ibig sabihin, ganun kahalaga ang church. Ngayon, hindi ka attend, hindi mo tutulungan, o di kaya may string attached, meron ka lang gusto dito. The church is the most precious. Pahalagahan nyo ang ginawa ng Diyos
ang church. Ingatan natin. Kung ano yung may bibigay natin, ipakita na talagang mahal nyo ang Panginoon Diyos. Kung kayo nag-i-encourage ng kapwa para matuto silang manampalataya, you really love God. So, if you want to show your love to God, the first thing is be a part of the church. Maging parte kayo ng iglesia. Doon nyo mapakita ang inyong kagalantihan. Doon nyo mapakita na talagang gusto nyo sumunod sa kanyang kautusan. Doon nyo mapapakita talaga. Of course, kasama, I'm talking about the people, ha? Hindi yung building. Doon nyo maipapakita na mahal nyo talaga ang Panginoon Diyos through the church. So, to show your love to God, as first commandment, be the part of the church. Ibigay nyo ang pinakamagandang maibibigay nyo sa church. And of course, tsaka, in the church, why church? Kasi dito siya nagmamanifest eh. Dito niya kayo kakausapin. Dito siya nagpapadama. Dito siya napapapurihan. Dito siya nalwalwalhati. Kaya yung awitin natin to, hindi to tradition, hindi to kultura, o hindi to performance lang. Kasi we want to God to be elevated. Kaya pinagaganda natin ang awitin. Ini-invite natin ang kanyang banal na espiritu na manahan sa gitna natin. Ito ang kalooban ng Diyos para kung talagang mahal nyo ang Panginoon Diyos, be a part of the church. Tinatag niya to para ipakita niya ang kanyang kalwalhatian. Tinatag niya to para dito siya magpadama ng pag-ibig. Tinatag niya to para kayo ay buuin at hubugin ayon sa kanyang kalooban. The church is always the channel of His presence. Hindi solo flight. Paano kayo gagamitin ng Panginoon kung nag-iisa kayo? O kayo-kayo lang? Paggamit kayo sa loob ng church. And that is the thing na pwede nyo ipakita na mahal nyo ang Panginoon Diyos. And then, to follow the second command, of course, love others, that others will learn to love God. Remember, love triangle yan. Love triangle yan. Kaya ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, ang pinakaunang purpose niyan, matuto siyang magmahal din sa Diyos. Nagbibuild ka ngayon ng love triangle. Mahal mo ang Panginoon Diyos, mahalin mo yung kapwa para siya mismo, mahalin niya ang Diyos. So you are building the love triangle na gusto ng Panginoon. Ngayon, kung ayaw niya umibig, di wag. Sa iba ka naman pumunta. Pero balang araw, kapag nadama niya, minsan talaga kumikilos sa Diyos, hindi mo alam na paraan eh. Sa una, ayaw-ayaw. Then later on, marirealize niya ang presensya ng Panginoon. Kaya yan din ang dahilan kung bakit ang sabi ng Panginoon, kung talagang, mahalin niyo ang inyong kapwa para makita nila na ikayo ay aking mga disipulo. Love. This is a new command, sabi niya. This is not a new command. Love your neighbors. Love others as you love yourself. Para makita nila na kayo'y aking mga disipulo. A warning din to ha. Yung mga nagiging dahilan ng pagwawala ng members dito, bakit di kayo disipulo ni Lord? Show yourself that you are really disciple. Kaya minsan kasi nasisira ang church sa pintas ng ibang tao dahil sa buhay nyo. Ganyan ba ang church? Ang papangit ng ugali? Tapos yung mga nanay na hindi pa Christian, yan ba natututunan nyo sa church? Hindi nyo? Hindi kayo marunong sumunod? Nagiging matigas ang ulo? Nagiging mayabang? You are not disciple of Christ. Kung pwede lang puntahan ko, ay hindi po, hindi namin niya member. Kasi hindi siya disciple eh. Sabi ng Panginoon, love your neighbors as you love yourself para makitang disciple.
If you are really a disciple, if you want to show that you are a disciple of God, show the goodness of God. Malay mo, yung mga nanay, tatay nyo na hindi pa member, ma-realize nila na ganun pala maging Kristiyano. Pero kung kayo ang dahilan para sila'y lalong lumayo, o di kayo mag-backslide, sabi ni Lord, hindi ko kayo mga disciple. Mga hipokrito at hipokrita kayo. So to follow the second command, love others that others will learn to love God. Yun ang talagang pinakadahilan kung bakit sabi ng Panginoon Diyos, mahalin mo yung kapwa, kahit sino pa yan. Member of the family, member of the church, o kahit di mo kaibigan, kahit nakaaway mo, malay mo, kaaway mo, makonsensya. O di kaya, ma-curious. Ba't kaya bait-bait din taong to kahit na sungitan ko? Every morning, binabati pa rin ako. Bakit kaya? Ano meron sa kanila? You see? And then later on, ma-realize nila na, member pala siya ng ganon. So you are building the love of God in their heart. Kaya hindi dahilan kung bakit sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili para sila mismo madama nila ang pag-ibig ng Diyos. So, kasi people will never learn the Word of God until they feel it. Kung ang kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay hanggang dito lamang, wala, pilosopo yan. Ano yan? Palaban pa yan. Gusto niyan argumento, pero walang pag-ibig. Hindi nila talaga nadarama ang pag-ibig ng Diyos. Hindi sila nagiging mapagkumbaba. Hindi nila naunawaan ang purpose ng Diyos sa buhay nila. People will never learn the Word of God. Alam nang nila, pero hindi nila nauunawaan. Iba yung alam, ha? Alam nila mag-memorize. Alam nila ang salita ng Diyos, pero never nilang nauunawaan. Ewan ko lang, meron ba dito mga hindi naunawaan ng salita ng Diyos? Kaya ganun pa rin ang ugali? Magpakumbaba kayo. Hanapin niyo ang salita ng Diyos. O di kayo magpasakop kayo. Kayo na mga hindi nyo naunawaan ng salita ng Diyos, subukan nyo magpakumbaba. Subukan nyo sumunod. Alam niyo ang Panginoon, itatouch ang heart nyo at bibigyan kayo ng wisdom. Marirealize nyo, totoo pala. Kasi ang Diyos hindi siya nakikibagay sa mga mayabang, matataas ang sarili, o di kaya talagang naniniwala lamang sa sarili niya. Yun, alam lang nila ang salita ng Diyos. Alam nila, pero hindi nila nauunawaan. O baka sila may mga background. Baka sila yung mga tao din na tumigas ang puso kasi sa kapwa Kristiyano na ganun pala sila. So, pinatigas ang kanilang puso. Kaya kayo magiging susi na buksan ang kanilang puso na maunawaan ang salita ng Diyos. Sa magitan ng iyong pagpapakumbaba, sa magitan ng iyong pag-ibig, sa pamagitan ng pag-extend ng inyong kamay sa kanila. Kahit na sila ay hindi karapat-dapat. Kahit na sila ay yung kinasamaan ng loob nyo. Malay nyo, kayo ang dahilan para maunawaan nila ang salita ng Diyos. Tayo lahat magsitayo. The greatest service, lahat ng gagawin nyo ay dapat ito sa Panginoon Diyos. Lahat ng inyong gagawin, madama nila na mahalin nila ang Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, salamat. Alisin niyo, Lord God, ang spirit ng katigasan ng ulo. Alisin niyo, Lord God, ang spirit ng kataasan, Lord God. Gawin niyo kami mapagkumbaba upang, Lord God, ang iyong banal na espiritu ay malayang kumilos sa puso namin. Buksan ang aming puso at isipan, Lord God, upang kami ay malaya din, Panginoon, na maka-extend ng inyong pagmamahal, ng inyong tulong para sa kanila. Maging kagamit-gamit kami sa iba, Panginoon. Gamitin niyo kami na
marami pa, Lord God, ang makakadama ng inyong pag-ibig. Marami pa, Panginoon, ang maunawaan ang inyong salita, Panginoon. Manahan kayo sa bawat isa. Pagpalain niyo sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.